Okay, what's up mga kabonsai? August 24 mga kabonsai. So hakot ulit tayo ng mga bonsai papunta dun sa bagong bonsai natin. Kasama natin parin Joel, kaway ka muna sa vlog. At syempre si Boss Rapi, asan ka? So yan, so nakakot din namin yung mga river sand dito, yung mga pinagtaniman dati. Hakot din yan mga kabonsai. Sayang yan, dali natin dun sa kabilang bonsai niya mga kabonsai. Ayan nga mga kabonsai. So ito yung, lapitan mo parin Joel, lapitan mo dito. Ito yung ating Picos, Texas na project ko ng rock clasping. So ano to, pinarajik hindi to nakatikit dati. So pinakapit natin dito sa bato. Yan yung ugat niya ano. Pakita natin silip Ayun, lapitan mo. So ito yung ugat niya ngayon mga kabonsai. Lumabas na. Ibig sabihin may marami na ugat sa loob. Pero kailangan pa rin natin siyang tanggalin dahil dadalhin natin doon sa kabilang bonsai yan mga kabonsai. Lago na ng ugat So ang plano ko dito, pabayaan lang sana siya. Kahit ilang taon siya dito para maporma natin ito, ma-wire. Kaso kailangan natin ilipat sa kabila. Kaya buhatin natin ito. Masarap. Dalawa tayo. Patong natin ito. Kabila. Sikip. Yan. Guys, yung pangalawa nating project ng rock clasping na Texas pa rin yan mga kabosay. So ito nakamarkot yan. Tatanggalin natin to. So ano to? Sacrificial branch to. Tama ba yun? Ito. Pinalaki lang natin para lumaki yung puno. Pero tatanggalin din natin yan. So dadalhin din natin to. Ang ginawa ko nito, ganun din sa nauna na kung pinakita sa inyo na pinalot din natin ng plastic. Pero mas nauna ko itong ginawa kaya tinanggal ko na. So ayan ang ugat na ngayon. Nakarekta sa lupa yan mga kabonsay. Nakarekta. Kaya yung magpa-project ng Texas, mas maganda kung nakarekta. Pwede rin naka-training pot pero mas malaki yung malaking training pot gamitin nyo para mas mabilis. Tapos tinira ko to dati ng Osmocote na 1414. Ayan. Ganda nito. Kaya natin. Nakarekta yung mga kabonsay. Ayun, nabulok yung ugat. Maganda pala ang ano nito, maganda yung bato, nakalimutan ko na. May ano na pala to, may tawag ito. Ano, flat na. So nabili ko to kay Boss Efren Lorenzana ng Pinilla Rizal, yung bato na yan. So limestone yan mga kabonsai. Patong din natin sa batya. Harap, masakit ang balakang ko, Rap. Kahit magaan, bigat na rin talaga. Kamay. Makita ng mga kabonsai natin kung gaano kaganda sa ating Texas. Yun, sakto. So yun guys, binibenta ko nito dati. Ganun din, 3,500 noon. Pero ngayon, at for sale na po yan mga kabonsai. Kaya yung mga nakabili sa akin nung bonsai nung nakaraan, swerte talaga sila kasi napakamura ng benta ko nun. Pero ngayon, not for sale na po ito. At ayun guys, ito yung pangatlo Texas natin. So naka-markot din yan. Naka-markot din yan dahil ginamit natin siya para lumaki yung puno. Pero tatanggalin natin yan, hindi natin kailangan yan. So ganun din yan mga kabonsai. Nakarekta rin, ganyan din yung ugat. Ang laki ng ugat na nito. So pag nalagay na to sa paso, ganda rin ito. So yung technique kung gusto nyo mas mabilis magpakapit, rekta. Yan talaga ang solusyon sa Texas para mas mabilis kumapit yung ugat mga kabonsai. Laki ng ugat ito, haba haba na. Kita mo sana kung saan na nakarating. Pili natin. Mabigat-bigat to. Surapi. Yan. Ganito.
At ito na nga guys yung ating Picos Texas. Pangatlong Picos Texas natin yan na naka-clasping. Binibenta ko rin dati 3.5 pero ngayon nag-for sale na po yan mga kabonsai. Ganda sana nito oh. Kapit na kapit ang ugat niya oh. Yung iba lang bumuka. Pero kapag nilagay na natin sa bagong training pat yan, patidikitin natin yan mga kabonsai. Yun yung puno oh. Balubaluktot. Balubaluktot yung puno. Ayusin natin to, pagandahin na natin doon sa bagong garden natin mga kabonsai. Ating tatlong ano, okay pa ito sa video mula lang. Pakita ba lahat? Dito lahat. Tatlong Picos Texas natin. Matagal magpakapit ng ugat sa bato. Pero kapag nakarekta, mabilis. Ito mga 3 years. 3 taon to na naka-rekta mga kabonsai. Yung dalawa na yun, pero ito mas ano to, bago lang to, bago. Yun yung unang nagawa natin na dalawa. Yun. Ote natin ito guys, sa kabila. At yun guys, pangalawang hakot namin, pangalawang hakot. Picos Nana naman to. Laking Picos Nana yan, no? So galing sa Isabela yan, nung umuwi kami ng Isabela. Binigay sa akin ng ano, pinsan yan. Picos Nana. Malaki. Buti na lang na dito si paring Joel at saka si Boss Rapi. Ano? Tig-isa kami. O, yan lang pong sasakyan namin. Hindi na ako nag-arkila ng sasakyan. Diyan na sa tricycle. Picos Nana. Tapos ito yung ating water jasmine. Malaki. Yan. Ang kalaki, no? Hindi ko na pinutol. Yung iba gusto putulin natin dyan. Tsaka dito para mas mababa. So ako na hinaya ko sa taas. Mamarputin natin yan. Kaya hindi pa natin pinutol. Water jasmine mga kabonsai. Takot ulit. Yan o, red balete naman. Yung ating mga napabaya mga red balete na yan. Pero maayos din natin yan. Dumating pala, Boss Brian. Kaway ka muna sa vlog natin dyan. Ayan o. Apat na kami, apat na. Mas magaan na to. Ayan o. Kasya pre, dalawa dyan sa likod mo no. Yun. Hilay-hilay mo rin dito ng konti para hindi masaksak ano yung ano. Tapos radyo ipilipitin mo ng konti, pilipitin mo. Yung isa ganyan mo ng ito. Para hindi magtamaan yung mga sanga. Yan, pati mo punta sa kabila. Yan. Yun. Ayos. Yan. So kwento lang dito sa red balete na to. Yung red balete na yun, ano to, galing sa rip crop to dun sa ilog. Nakadikit yan, hinukay namin. Kaya siya na ngayon, no? May puro nakasabit basura dyan, eh. Nakalubog sa bahayan, eh. Kaya na ngayon yan, no? O, tatanggalin natin to. Lagarayin natin yan. Pwede nang ayusin yan. Akot ulit. At yan, red balete natin yan, no? Rock-clasping project din natin na red balete yan. So ngayon nakakapag-vlog na tayo, nakakapag-video na tayo kasi may katulong na tayo. Noong nakaraan wala. Tayo lang. So pa-sharing ko lang sa inyo to, ano, share ko tong aking Acerola apple yung tawag, pero kadalasan ang tinatawag crab apple. Ayan po, tayong bunga oh. Ang dami bunga yan kahit nakamarkot yan guys. Ano? Nakamarkot yan pero ang dami pa rin bunga. Markot. So binibenta ko dati 300 isang markot. Pero ngayon hindi na po pinibenta yan. Not for sale na po yun mga kabonsai. Yan. Para Joel, tingnan mo nga itong nasa ilalim na balete na yan. Hilahin mo nga yan kung nadadala pa. Nabulok na oh. Putol na. Bunutin mo pre. Oh. Pero buhay pa. Oo nga, buhay pa yan. Bunutin mo. Tanim na lang. Oo, tanim na lang. Hello. Oh. Red balete, namatay na. Nabulok na yung puno. Nangyari na dito. Op, abot ba pre? Yan, sige, kasya. Harap, tanim mo dito sa loob. Tanim mo. Bibidyoan ko kayo. Pag-video eh. Patalikod pa rin Joel, pilipitin mo yan, patalikod. So, medyo mahirap dito sa tricycle. Ulo.
Yan. So sinama na rin namin yung ano ko, Wave of Love. Yan, Wave of Love. From seed yan, from seed. Nabuhay ko yan galing sa buto. So tinatalian ni parin Joel para hindi makatakbo ang ating mga materyales. Red Balete, tsaka Water Jasmine. Tapos kinaragyan na rin natin dito sa loob yung ating mga Ficus Texas sa mga nakaraklasing mga kabonsai. Wave of Love, naglagay rin tayo dyan. Tapos yung ating Ficus Nana na malaki. Yan. So guys, dali na rin natin sa kabila itong aking tawag dito, Ficus Texas na malago. Tignan nyo kung gano'ng kataas, So ganyan kalaki yan. So sinasadya ko na palakihin to. Gawin natin yung to. Gagawin natin mother plant. So lumusot na yung mga mga ugat. So lumusot yung mga ugat. Ay, mapurol na, mapurol. Dali natin sa kabila to. Tapos may nakuha akong ugat. Tatanim natin to. Doon sa hindi makakakala sa mga UV, mga tropa natin. So nabubuhay pong ugat ng ng Ficus Texas pag tinanim yung mga kaponsai. Meron ako dati nito, kaso nabenta na. Mga ugat na pinutol natin, nabenta na natin. So dalhin din natin. So kutin natin. So ayan, Texas ko. Laking Texas yan. So gagawin natin mother plant yan. Dahil yung mga sanga niyan, mamarputin natin yan. Pero palalakihin muna natin yung sabit. Yan. Palalakihin muna natin yung puno niyan. Pag nakuha na natin yung laki, pwede na natin yung marputin. Paparami tayo niyang Texas na guys. Baba muna. At so guys, yan. Yung mga patungan natin, dalhin na rin natin yan dun. 5 piraso yan. Yan pa. Ito. Tsaka yun, nandun sa dulo na yan. 5 piraso yan. Dalhin din natin yan dun sa kabila. So guys, meron ako ditong Hibiscus Taiwan. So to? Ito yung ginawa ko mother plant. Yung kinukuha na natin ng mga katit ko, kagaya nito. So ito yung ganito ako mag-tray ng mag-tray ng mga nakabaluktot na sanga ng Hibiscus Taiwan natin. Tapos minamarkot natin yan. Pero ito hindi ko na namarkot. Kaya hindi na natin namarkot sa kabilang garden to. Kain natin to. Lipat natin sa kabila. Ugat nyo. Lumabas na doon sa training pot, kaya mabilis lumaki. Yan nakalaki yung puno. From cuttings po yan, from cuttings mga kabonsai. Sanga lang yan. Gas. So guys, ganyan ang itsura. So ito naka-bulok to talaga, nakasiyaw yan. Sinadya natin yan. Doon natin doon natin ayusin sa kabila to. Hibiscus Taiwan. Guys, so meron ako ditong banyan. So gagawin sana natin itong mother plant din. Tapos palalakihin sana natin. Tapos magpupuyos tayo dito. Problema, lilipat na nga tayo. So paglago nito, kaya putulan na lang natin. Masikip na dun sa bagong bonsai natin. Putulan na lang natin. Dito.
Pero yung mga pinagputulan natin na yan, gagamitin pa natin yan. Cuttings yung ano, tatanim natin ng cutting, sayang. Yan. So yun na. Lumit na.